Narito na ang 10 araw na deadline para tumugon sa summons ng Senado. Ano ang mangyayari kung hindi siya sasagot? Ano ang mga batas sa konstitusyon na gumagana? At higit sa lahat, ano ang susunod para sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Muling nasa sentro ng atensyon si Vice Presidente Sara Duterte. Isang formal na reklamo sa impeachment ang nakarating sa Senado at kasama nito ang isang nagmamadaling oras. Manatili kayo. Simulan natin sa pag-unawa kung ano ang ibig sabihin ng summons sa isang impeachment trial. Kapag ipinadala ng House of Representatives ang articles of impeachment sa Senado, ang Senado ang gumaganap bilang impeachment court. Pagkatapos, naglalabas ito ng summons sa respondent. Sa kasong ito, si Vice Presidente Sara Duterte. Ayon sa Senate impeachment rules, binibigyan ng respondent ng 10 araw sa kalendaryo para magsumite ng formal na sagot. Ang sagot na ito ay isang nakasulat na tugon na maaaring tumanggi o umamin sa mga paratang o hamunin pa ang jurisdiksyon ng impeachment court. Balikan natin ang takdang panahon. Natanggap ng Senado ang articles of impeachment at inilabas ang summons. Ang 10 araw na deadline ay sa Hunyo 21, 2025, ngunit dahil Sabado ito, automatiko itong lilipat sa susunod na araw ng trabaho. Lunes, Hunyo 23, 2025. Ito ay batay sa mga panuntunan sa pamamaraan na ang mga deadline na bumabagsak sa mga araw na walang pasok ay pinalawig sa susunod na araw ng trabaho. Paano kung hindi magsumite ng kanyang tugon si Vice Presidente Duterte sa deadline? Sinasabi ng mga eksperto sa batas na ang hindi pagsagot ay nangangahulugang pagtalikod sa kanyang karapatang magharap ng formal na depensa. Hindi ito nangangahulugang automatikong pagkakasala, ngunit nililimitahan nito ang kanyang partisipasyon sa mga paglilitis. Kung hindi siya sasagot, siya ay maituturing na in default. Maaring magpatuloy ang Senado nang wala siya. Nawawalan siya ng karapatang magharap ng ebidensya o magtanong sa mga saksi, maliban kung papayagan ng Senado ang kanyang huling pagsusumite. Sa madaling salita, isinusuko niya ang ilan sa pinakamakapangyarihang kasangkapan sa kanyang legal na arsenal. Kaya sa ngayon, ang legal team ni Duterte ay nagsumite ng tinatawag na entry of appearance ad cautelam. Ang legal na termino na ito ay nangangahulugang nagpapakita lamang sila upang protektahan ang kanilang mga karapatan nang hindi pa inaamin ang jurisdiksyon o nagfa-file ng formal na tugon. Ito ay madalas na isang hakbang na nakikita natin kapag ang legal team ay nagpaplanong hamunin ang jurisdiksyon ng korte o marahil ay mag-file ng mosyon para i-dismiss sa huli. Ang tunay na sinasabi nito sa atin ay bumibili ng oras ang kanyang koponan, malamang na naghahanda ng isang procedural challenge. Sa ilalim ng Artikulo 11 ng 1987 Philippine Constitution, ang Senado ang may tanging kapangyarihan na litisin at desisyunan ang lahat ng kaso ng impeachment. Ang kapangyarihang ito ay parehong pampulitika at legal. Habang nag-aakusa ang Kamara, ang Senado ang humahatol. Ngunit alam mo, paano kung tumanggi makipagtulungan ang inakusahan? Well, maaring magpatuloy ang Senado ex parte na nangangahulugang sa kawalan ng respondent. Ang pagtanggi na tumugon sa summons ay maaring magkaroon din ng ilang seryosong implikasyon sa politika. Iminumungkahi ng ilang analis na ito ay maaring makita bilang pagsuway o maging kawalang-galang sa mga institusyong konstitusyonal. Ang iba naman, gayunpaman, ay naniniwala na maaari nitong patatagin ang kanyang base sa pamamagitan ng pagpinta sa kanya bilang biktima ng pampulitikang pag-usig. Anuman ang kanyang gawin, ito ay isang laro sa politika na may mataas na pusta. Ang hindi pagsagot ay maaring magprotekta sa kanya sa legal na paraan sa maikling panahon. Ngunit sa politika, ito ay maaring bigyang kahulugan bilang pagtatago o pag-iwas sa pananagutan. Narito ang 3 pinakamalamang na senaryo. Una, senaryo 1, nagsumite si Duterte ng kanyang sagot ngayon. Pinapanatili niya ang kanyang mga karapatan, nagpapatuloy ang paglilitis ng normal at maaari siyang magharap ng ebidensya, magtanong sa mga saksi at ipagtanggol ang kanyang sarili. Pangalawa, senaryo 2, hindi siya nagsumite, ngunit nagsumite sa huli na may pahintulot.
Maari siyang humiling sa Senado na tanggapin ang isang huling pagsusumite. Maaring payagan o hindi payagan ng Senado, kaya mapanganib ito, ngunit posible pa rin. Pangatlo, Senaryo 3, hindi siya nagsumite. Siya ay maituturing na in default, magpapatuloy ang Senado nang wala ang kanyang panig, at maari siyang harapin ang isang panig na paglilitis, kung saan ang prosekusyon lamang ang maririnig. Isa pang mahalagang tanong, ito ba ay talagang mapupunta sa paglilitis? Formal na mag-organisa ang impeachment court ng Senado sa Hulyo 22, 2025 pagkatapos ng State of the Nation Address. Mula sa puntong iyon, maaring magpatuloy ang paglilitis ng totoo. Kaya kahit walang sagot na isumite ngayon, ang tunay na aksyon ay magsisimula kapag nagbukas ang paglilitis. Habang papalapit ang deadline, nakatayo si Vice Presidente Sara Duterte sa isang sangandaan ng konstitusyon. Makikipag-ugnayan ba siya at ipagtatanggol ang kanyang sarili sa korte ng batas at opinyon ng publiko? O upo lang siya at hahayaang umandar ang impeachment nang wala siya? Oras lang at ang susunod na ilang oras ang magsasabi. Patuloy naming susubaybayan ang nagaganap na kuwentong ito. Ngunit hanggang ngayon, habang inihanda ang video na ito, wala pa ring opisyal na ulat para sa tugon. Siguro mamayang gabi bago maghating gabi. Mag-subscribe at manatiling may kaalaman. Disclaimer. Ang video na ito ay inilaan para sa layunin ng impormasyon at edukasyon lamang. Ang mga pananaw at opinyon na ipinahayag dito ay hindi kinakailangang sumasalamin sa opisyal na patakaran o posisyon ng anumang individual, organisasyon o institusyon na nabanggit. Ang lahat ng impormasyong ibinigay ay batay sa mga pampublikong mapagkukunan hanggang sa petsa ng paglalathala. Hinihikayat ang mga manonood na magsagawa ng sariling pananaliksik at humingi ng legal o professional na payo kung naangkop. Hindi namin inaangkin ang pagmamay-ari ng anumang pampublikong figura o material ng balita na itinampok sa nilalamang ito. Ang anumang pagkakahawig sa aktwal na mga kaganapan o tao ay nagkataon lamang at ginamit para sa konteksto at komentaryo sa ilalim ng patas na paggamit.